Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Tanong niya sa kanila, kayo naman, ano ang sabi ninyo sa akin? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kung hindi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makakapanaig sa kaniya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang po natin sa araw na ito ang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, mga haligi ng simbahang Katolika. Nakilala natin si San Pablo bilang kaanib ng Judaismo. Inusig niya nung una ang ating pananampalataya at sinikap na itong wasakin o pabagsakin. Subalit noong siya'y tawagin ng Panginoon, sumunod agad siya at nagbago ang kaniyang buhay. Si San Pedro naman, kilala natin bilang kaanib o kabahagi ng mga apostol ni Jesus. Nakilala rin natin siya
sa kaniyang pagtatatwa sa ating Panginoon 3 beses sa kalagitnaan ng kaniyang pagpapakasakit. Narinig natin at naunawaan natin na iniwan nila ang Panginoon. Itinanggi niya, nakilala niya ang Panginoon nung siya'y tanungin. Kaya kung ating pagninilayan, si San Pedro at San Pablo ay kapwa naging mapusok at marupok, naging duwag at tumakas sa kanilang pananagutan. Subalit pagmasdan ninyong mabuti, hindi ito ang tinitignan ng Panginoon. Ang mahalaga sa Diyos, ang kakayahan ng puso natin upang magbago at sumunod muli sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko po, ang Diyos natin hindi tinitignan yung mga kapalpakan natin. Kung hindi, ang mahalaga sa Diyos ay ang hangarin natin na magbago at magbalik loob. Mga kapatid kay Kristo, hindi po masama ang maging duwag. Nakakasiguro ako, tayong lahat, minsan din, umuurong sa maraming pagkakataon kung tayo'y nahaharap sa mga pagsubok. Maging sina San Pedro at San Pablo, huminto at minsan din natigilan. Silang dalawa din pinanghinaan ng loob at humina ang mga tuhod. Si Pedro, nagsinungaling pa nga mismo. Si San Pablo, nilitis at nilibak ang ating pananampalataya. Subalit ano ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay may pag-asa para sa mga duwag at walang paninindigan. May pag-asa sa ating lahat na makasalanan. At ito po ang malinaw na katotohanang lumitaw sa mensahe sa atin para sa kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, na sa kabila ng kanilang hindi pagiging karapat-dapat, tinawag sila ng Panginoon upang maging haligi ng ating simbahan at ginawang mga dakilang apostol at tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Ano ang ating masasabi? May pag-asang dulot lagi sa Panginoon. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Katulad ng mga apostol, mayroon din tayong kani-kaniyang kahinaan at nararanasan hanggang sa kasalukuyan. Ibig sabihin nito, patuloy nating kakailanganin ang patnubay, lakas at pag-asa mula sa Diyos. Kaya patuloy nawa tayong magsisi at maging masigasig sa ating pagmamahal sa Diyos. Ito ang magandang balita na nagsusumigaw sa ating puso ngayon. Ito ang katotohanang nagpapalakas ng ating puso. Ito ang biyayang dulot ni na San Pedro at San Pablo. May pag-asa sa ating lahat. May pag-asa sa mga taong pinanghihinaan ng loob. May pag-asa sa mga taong natatakot at naduduwag. Mga kapatid kay Kristo, gaya ng pagtataguyod at pagtatanggol ni na San Pedro at San Pablo sa ating pananampalataya, mahalin din natin ang ating simbahan ng buong lakas at tapang. Sa kabila ng ating kahinaan,
alam natin na ang pag-asa ni Jesus Nazareno ang magbibigay sa atin ng tiyak na kalakasan. Ang mahalaga, magpatuloy tayo sa ating pagsusumikap na maglingkod at mas higit na mapabuti ang ating buhay at mga sarili. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.